Sa huling update ng COMELEC kanina, meron na pong 573 na bayan at mga munisipalidad kung saan merong nagsumiti na ng mga pirma para sa People's Initiative. So, malinaw na gumugulong ang People's Initiative sa kabila po ng kasunduan ng Senado, Kongreso at Malacanang na isantabi ito. Ang tanong ngayon, sapat na ba ito para pagulungin ang People's Initiative for Charter Change? Ayon po sa DILG, as of March 2023, ang Pilipinas po ay merong halos 1,500 na bayan at 148 na mga syudad. Ibig bang sabihin nito, kulang pa ang mga pirma? Hindi po. Ang requirement lang naman para sa People's Initiative, ayon po sa konstitusyon, ay 12% ng lahat ng registered voters, kung saan merong 3% mula po sa bawat congressional district. Tandaan po natin na ang isang distrito ay maring naglalaman ng ilang syudad o mga munisipalidad. Sa madaling sabi, para punan po itong 3% requirement sa bawat congressional district, hindi naman kailangan kumuha ng pirma mula po doon sa bawat bayan o syudad sa distrito. Dahil ang kailangan ay 3% mula po doon sa buong distrito. Kung tutusin nga, baka hindi na pagtuunan ng pansin ang mga malalayo at malilit na mga bayan at mag-focus na lamang ang signature campaign sa mga highly populated areas. Ito pa, meron pong 253 congressional districts sa buong bansa na kailangan nga ay ng minimum na 3% sa bawat distrito. Kung merong distrito na hindi makakuha ng 3%, bale wala po ang lahat kahit pa merong mag 100% sa ibang distrito. Ngayon, ano po ang susunod? Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, merong proseso na kailangang sundin. Gaya po na nakita natin, ang mga pirmang ito ay binigay sa mga local election officers ng mga bayan at syudad na yan. Unang mangyayari, bibilangin ng mga local election officers kung pasok ang mga pirma sa requirement na 3% for every congressional district. Kung makalikom sila ng required number of votes sa local level, saka lamang magsasampa ng formal na petisyon ang mga organizer ng People's Initiative sa COMELEC sa Manila. Dito na po papasok ang COMELEC en banc. Titignan ng COMELEC en banc kung sufficient in form and substance ang petisyon. Ano po ang titignan ng COMELEC dito? Una, meron bang may sapat ba na pirma na binigay ang mga petitioner base po sa pagbibilang ng mga local election officers? Dito na susuriin ng COMELEC ang individual reports ng mga local election officers. Pangalawa, sapat ba ang impormasyon na binigay tungkol sa mga nagpepetisyon? At pangatlo, nakasaad ba ang detalye ng mga babaguhin sa konstitusyon sa malinaw at simple na paraan? Kung sakaling pumasa po ito, dito sa parting ito, doon lamang iuutos ng COMELEC en banc ang verification ng mga pirma doon po ulit sa local level. Ngayon, meron po tayong 68 million registered voters. Ang 12% po niyan ay nasa mga 8 million mahigit. Yan po ay ang mga pirma na kailangang i-verify ng COMELEC kung totoo o hindi. Sinong gagawa niyan? Yan po ang mga election officers sa mga syudad at munisipyo na nagsumite ng mga pirma. Medyo masalimot po yan dahil mano-mano pong i-verify ang mga pirma gamit po yung mga voters registration records. Sa makatwid po, sa local level po ang verification ng mga pirma, hindi po sa national level. So ano pong ibig sabihin yan? Una, naka-spread out ang trabaho ng verification sa mga lokal na opisina ng COMELEC kaya't maaring mas mapapabilis po yan. Sa kabilang dako naman, maaring mas may panganib yan. Sa lokal na level kasi, mas may panganib mangyari ang mga paninindak, pananakot, pagpe-pressure at sari-sari mga hocus-pocus lalo na po sa mga liblib na distrito. Ito pa, maraming mga COMELEC election officers sa local level, wala man lang sariling opisina at nakikisilong lamang sa mga LGUs. Ngayon, paano itong mga ulat na may palitan ng pera para sa ilan sa mga pumipirma? Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, bawal dapat ito. Ang problema, wala namang batas laban sa signature buying. Kahit nga ang batas sa vote buying, nagkakabisa lamang tuwing campaign period. Hindi naman po ito campaign period. Yun din ang malaking problema ng COMELEC. Ito pa, wala pong nakasaad na deadlines para masagawa ang People's Initiative at wala ring expiration ang mga pirmang na ibigay na. Sa madaling salita, kung sakaling hindi maabot ang minimum requirements ng mga pirma, o kaya maraming ma-reject na mga pirma,
pwede pang magsagawa ng karagdagang signature campaign ang mga proponents. At kung sakali makaabot sa minimum requirements, ang ma-verify na pirma, saka lamang po mag-uutos ang COMELEC ng plebisito para pagbotohan ng taong bayan ang proposed amendment. Ang kailangan po para ma-ratify ay majority of the votes cast. Meron pong 3 buwan ng COMELEC para isagawa ang plebisito mula po doon sa verification process. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.